Pagdating sa Daewoo Nation, na nasa katimugang bahagi ng lalawigan ng Yuyang. Nagtanong si Mokiem kung narating na ba nila ang kanilang patutunguhan. Hindi ganap na sigurado si Sewol, kaya iminungkahi niyang pumunta muna sila sa isang mataong lugar upang makipag-ugnayan sa mga lokal, batid ang kahalagahan ng pakikibagay sa mga tao ng Daewoo Nation. Napansin ni Sewol ang kakaibang kaayusan sa Daewoo Nation, kung saan ang malaking tarangkahan ay nakalaan para sa mga alkamista, samantalang ang maliit na tarangkahan ay para sa mga karaniwang tao. Pinag-isipan niya ang kakaibang eksenang ito, at binanggit ang bago at hindi karaniwang pagkakaibang ito kumpara sa kanyang mga karanasan sa Jeonnyeong Nation. Dahil sa patuloy na paggaling ni Mokyung, napagtanto ni Sewol na hindi siya maaaring magpanggap bilang isang karaniwang tao, at gumamit ng mga advanced na teknolohiya upang maiwasan ang sistema. Nang magharap sina Sewol at Mokiem sa bantay ng tarangkahan, nagtanong si Sewol tungkol sa sitwasyon, at humingi ng paliwanag sa hindi inaasahang paghinto. Ipinaliwanag ng bantay na kung nais nilang pumasok, kailangan nilang magbayad ng toll fee na 10 low-class spirit stones. Ngunit, nang mapansin ang kagandahan ni Mokiem, bahagyang nagbago ang pakikitungo ng bantay. Matapos ang isang sandaling pag-aalinlangan, humiling siya ng 20 spirit stones upang makapasok. Kinalkula ni Sewol na ang isang low-class Dharma tool ay karaniwang nagkakahalaga ng 40 low-class spirit stones, kaya tila napakamahal ng toll fee. Sa kabila ng mataas na halaga, inamin ni Sewol na sapat ang kanyang supply ng mga spirit stones, kaya't nabawasan ang kanyang alalahanin tungkol sa presyo ng toll fee. Napagtanto niya ang kahalagahan ng pagbabayad ng toll fee upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Matapos bayaran ang toll fee, at makatanggap ng babala mula sa bantay tungkol sa mga kahihinatnan ng pagkawala ng kanilang mga token, tiniyak ni Sewol na nauunawaan niya ang bigat ng sitwasyon. Matapos maisaayos ang mga formalidad, nagpatuloy sina Sewol at Mokiem na pumasok sa tarangkahan. Sa pagtawid sa hangganan papasok sa Daewoo Nation, hindi napigilan ni Mokiem ang kanyang pananibik at sumigaw, "Ito na ba ang Daewoo Nation?" Ang kanyang kasiyahan ay nagmarka ng bagong simulan ng kanilang pagtuklas sa bagong kapaligiran. Ang Daewoo Nation, isang lupain na naiiba sa Jeonnyeong Nation, ang martial arts ang pinakamataas. Ang mga mortal ay kinikilala ang presensya ng mga alkemista, at ang mga mayayamang magulang ay pinapahalagahan ang natatanging pisikal na kakayahan ng kanilang mga anak. Ang mga karaniwang tao na walang kakaibang pangangatawan ay sumusubok sa martial arts para sa personal na pag-unlad. Ang pangarap na makamit ang immortalidad ay laganap, habang ang mga tao ay nagnanais na malampasan ang kanilang mortal na limitasyon sa pamamagitan ng martial prowess at kaalaman sa alchemy. Sa masiglang kaharian ng Daewoo Nation, napansin ni Mokiem ang kakaibang kapaligiran ng Daewoo Nation kumpara sa Jeonnyeong Nation. Pati si Sewol ay napansin ang kakaibang tanawin ng mga alkemista, at mortal na maayos na namumuhay ng magkasama sa bagong lupain. Naakit sa dynamics ng lipunan, inisip ni Sewol na kung may alkemistang katumbas ng emperador sa mundo ng mga mortal, at nagtanong kung mayroon din ba na leader ng mga alkemista tulad ng emperador sa Daewoo Nation. Ibinahagi ni Mokiem ang kanyang pagkaunawa na sa Daewoo Nation, may isang Panginoon ngunit hindi isang emperador. Sinabi niya na ang isang alkemistang Panginoon ay may kapangyarihang impluwensyahan ang pamahalaang makamundo ayon sa kagustuhan. Na-curious na makakuha ng higit pang impormasyon, iminungkahi ni Mokiem na humingi ng mga pananaw mula sa mga alkemistang nagtipon sa kanilang bagong kapaligiran. Sumang-ayon si Sewol sa mungkahi ni Mokiem, at kinilala ang halaga ng pagkatuto mula sa mga alkemistang naroon sa Daewoo Nation. Tinawag ni Sewol ang isang batang alipin at inimbitahan ito na lumapit. Tumugon ang bata ng magalang, nagtatanong kung paano siya makakatulong. Napansin ni Sewol na ang bata ay nasa dan development na nangangahulugang mayroon na itong nidan, isang mahalagang tagumpay sa mga alkemistang practitioner. Binigyan ni Sewol ng spirit stone ang bata, at humingi ng impormasyon tungkol sa pinakamalaking pamilihan sa lugar. Tuwang-tuwa ang bata sa isang spirit stone na ibinigay ni Sewol, at masiglang ibinahagi ng bata ang kanyang kaalaman, ipinaliwanag na ang mga kalakal ay iniipon sa Haiwanmo Avenue sa Hilagang Tarangkahan, habang ang mga mahahalagang bagay ay ipinagpapalit sa Jujek Avenue sa Timog Tarangkahan.
Binanggit din niya ang Long Life Store, isang lugar kung saan maaaring makahanap ng iba't ibang mga bagay. Bago siya magpatuloy, tila may mga dagdag pang impormasyon ang batang alkmista. Bumulong ang bata kay Sewell, at inihayag na may mga lihim na kalakalan kung saan ipinagpapalit ang mga napakahalagang bagay. Binanggit niya na ang mga kalakalang ito ay exclusive, at tanging mga inimbitahang tao lamang ang pinapayagang dumalo. Nagpasalamat si Sewell sa impormasyon at pinalaya ang bata. Inihayag ni Sewell ang kanyang balak na pumunta sa Long Life Store, at inimbitahan si Mokyam na sumama sa kanya. Gayunpaman, binanggit ni Mokyam na kailangan pa niyang siyasatin ang Pouch of Abundance ng Dauntless Sect, at pinili na manatili sa kanyang silid upang suriin ang mga nilalaman nito. Napagtanto ni Sewell na may dalawang bagay lamang sa pouch, at maaaring nasuri na ni Mokyam ang mga ito. Naisip niya na ang pagkaantala ni Mokyam ay maaaring sanhi ng natitirang emosyon mula sa pagkamatay ng kanyang ama. Naiintindihan ni Sewell ang kanyang pangangailangang magkaroon ng espasyo at oras upang i-proseso ang kanyang mga damdamin. Iginagalang ni Sewell ang kanyang desisyon, at magpapatuloy siya ng mag-isa sa Long Life Store. Sinasabihan niya si Mokyam na maglaan ng oras sa pagsusuri ng mga bagay kahit na sa kanyang kalagayang emosyonal. Sinabi ni Sewell na si Mokyam ang kanyang tagapagligtas at nagpasya siyang suportahan siya sa abot ng kanyang makakaya. Ipinakita ang empatiya at ang kanyang pagnanais na alagaan si Mokyam sa hamong ito. Habang nagmumuni-muni si Sewell tungkol sa kadakilaan ng Long Life Store, ikinumpara niya ito sa isang palasyo ng mga kayamanang pangmundo. Napansin niyang ang mga tindahan sa loob ng establishmento ay mas marangya, at mas iba't iba kumpara sa mga nasa Choksan District. Inaasahan ng malaking pagbili, nagdesisyon si Sewell na itago ang kanyang anyo. Ipinahayag niya sa mga ngalakal ang kanyang hanggaring bumili ng mga banal na damo. Tiniyak ng mga ngalakal kay Sewell na nasa tamang lugar siya para makakuha ng mga ganoong produkto, at magalang na inalok siya ng upuan upang simulan ang kanilang transaksyon. Nagpasalamat si Sewell sa mga ngalakal habang siya ay naupo, na nagsilbing hudyat ng kanilang pag-uusap at pagkuha ng mga banal na damong hinahanap ni Sewell. Isinaad ni Sewell na hinahanap niya ang domesticated ginseng, light grass, cedar, at udumbara. Kinilala ng mga ngalakal ang mataas na halaga ng mga banal na damong ito, binanggit niyang hindi ito madaling makuha. Gayunpaman, tiniyak niya kay Sewell na mayroon silang domesticated ginseng, light grass, at cedar sa kanilang inventaryo, na nagpapakita ng pagkakaroon ng karamihan sa mga damo sa listahan ni Sewell. Nakahinga ng maluwag si Sewell nang malaman niyang mayroon ng tindahan ng ilan sa mga banal na damong hinahanap niya. Itinuturing itong isang maswerteng tuklas. Subalit, ipinahayag niya ang pagkadismaya na wala silang udumbara. Naging interesado si Sewell sa mga presyo ng mga damong mayroon sila, kaya't nagtanong siya tungkol dito. Sinabi ng mga ngalakal na nakasulat na ang mga presyo at handa siyang ipagbigay alam kay Sewell ang detalye ng mga ito. Naglagay si Sewell ng isang supot na puno ng spirit stone sa mesa bilang kabayaran sa mga banal na damong balak niyang bilhin. Natutuwa sa transaksyon, inutusan ng mga ngalakal ang kanyang lingkod na magdala ng tasa ng banal na tsaa para kay Sewell habang inihahanda ang mga damo. Tiniyak ng mga ngalakal kay Sewell na malapit nang maibigay ang mga biniling damo. Pagkatapos ng kaunting paghihintay, bumalik ang mga ngalakal dala ang mga damong binili ni Sewell. Nagpasalamat ang mga ngalakal sa matagumpay na transaksyon, at ipinaabot ang kanyang kasiyahan sa kanilang palitan. Bilang tanda ng kabutihang loob, inanyayahan ng mga ngalakal si Sewell na bumalik muli sa kanilang tindahan sa hinaharap, at ipinangako na dadalhin siya sa isang maayang silid sa itaas sa kanyang susunod na pagbisita. Tinanggap ito ni Sewell nang may pasasalamat. Bago magpaalam si Sewell, nilinaw ng mga ngalakal na walang saysay na hanapin ang udumbara sa ibang tindahan, na nagpapahiwatig na ang pagbili ng partikular na banal na damong ito sa ibang lugar ay magiging walang kabuluhan. Ipinahayag niya na ang matagumpay na pagbili ni Sewell ng 3 banal na damo ay dahil sa pagkuha mula sa kanilang tindahan. Narinig ni Sewell ang babala at naramdaman niyang mayroong nakatagong layunin sa sinabi ng mga ngalakal. Sinabi ng mga ngalakal na may isang lihim na paraan para makuha ang udumbara sa kanilang kaharian, sa pamamagitan ng isang sikretong pamilihan ng kalakalan. Nagbigay ng interes si Sewell sa eksklusibong kalakalan, naaalala niyang ang pagdalo rito ay sa pamamagitan lamang ng imbitasyon. Kinumpirma ito ng mga ngalakal,
at sinabi niyang maaaring makuha ang imbitasyon sa pagkakaroon ng higit sa 1,000 middle-class spirit stones. Nagulat si Sewol sa halaga na kinakailangan para sa imbitasyon, napagtanto niyang malaking puhunan ang kakailanganin para makapasok sa mga sikreto at alok ng pamilihan ng kalakalan. Kahit pa ganun, alam ni Sewol na hindi magiging malaking hadlang ang pagkakaroon ng 1,000 middle-class spirit stones dahil sa kanyang kayamanan mula sa pagiging wangtail. Gayunpaman, hindi niya mapigil ang maghinala sa sitwasyon, tiniyak ng mga ngalakal kay Sewol na ang kanyang intensyon ay ang magbigay ng tulong, at mapanatili ang magandang relasyon, at hindi naghahangad ng kapalit. Nangako ang mga ngalakal na ibibigay niya kay Sewol ang mga detalye tungkol sa oras at lugar ng Secret Trade Fair, at inanyayahan siyang dumalo kung nais niya, na binibigyan siya ng opsyon na kalimutan din ang impormasyon kung hindi siya interesado. Pagkalipas ng 5 araw, si Sewol ay naghanda ng kanyang isipan para sa nalalapit na lihim na kalakalan, tinitiyak niyang naitapon na ang mga hindi kinakailangang bagay, at nakalikom ng mas maraming pang spirit stones hanggat maaari. Ang kanyang pangunahing layunin ay makuha ang Udumbara mula sa kalakalan. Isang babae na may maskara ang biglang lumitaw sa harap ni Sewol, nagpapasalamat sa kanyang presensya sa kalakalan. Binigyan siya nito ng maskara na isusuot at hiniling sa kanya na sumunod upang ipaliwanag ang mga patakaran at protokol ng kalakalan. Ipinaliwanag ng babaeng may maskara na kakailanganin ng maliit na komisyon para sa anumang pagbili, ngunit walang bayad kung walang transaksyong naganap. Bawat transaksyon ay magaganap sa pamamagitan ng auction, at ang mga alkamistang kasali ay may pagkakataong ibenta ang kanilang mga bagay sa palitan. Dagdag pa rito, nilinaw ng babaeng may maskara na kung kakailanganin ni Sewol ng mga bagay na lampas sa spirit stones, ipagkakaloob ito ng iba pang mga alkamistang naroon sa kalakalan. Matapos ipaliwanag ang mga patakaran, ipinahayag niya ang pag-asa na si Sewol ay magkaroon ng kapaki-pakinabang na mga transaksyon. Habang tinitingnan ni Sewol ang paligid sa kalakalan, napansin niya ang kakaibang presensya ng mga pagkain na niluto sa apoy, isang bagay na umagaw ng kanyang atensyon. Naisip niya kung ang mga alkamista sa antas ng Breath of the Sun ay naruroon din sa kalakalan. Naalala niya ang malaking epekto ng isang Breath of the Sun alchemist sa Yangzhou. Namangha si Sewol sa katotohanang mayroong Breath of the Sun alchemist na kasali sa kalakalan. Sa kanyang pagdating sa bansang Daewoo Nation. Pagkatapos, inanunsyo ng tagapagpa-auction ang pagsisimula ng kalakalan dahil sa presensya ng tiyak na bilang ng mga dumalo. Ipinakilala ang unang bagay na ibebenta, isang mababang antas na talisman na kilala bilang Blue Jade Ring. Binanggit ng tagapagpa-auction ang kapaki-pakinabang nitong katangian na pabilisin ang paggaling ng enerhiya espiritual. Ipinaliwanag ng tagapagpa-auction na kung may mga bagay na itinuturing na karapat-dapat ipalit para sa Blue Jade Ring, isa sa alang-alang ang negosasyon, ngunit kung walang ganoong mga alok, ang panimulang presyo ng auction ay itatakda sa 10 mababang klase na spirit stones. Nagulat si Sewol sa pag-aalok ng isang talisman sa simula pa lamang ng auction, kinikilala ang kahalagahan ng mga talisman na karaniwang may mas mataas na antas kaysa sa mga Dharma tools. Naalala niya ang kanyang karanasan sa mga talisman, tulad ng kanyang meteorite ring. Pinayuhan siya ng mga guru na ang buong potensyal ng kanyang singsing ay matutuklasan lamang kapag narating na niya ang antas ng Breath of the Sun, dahil sa kinakailangang antas ng espiritual na enerhiya. Sa pag-alam sa benepisyo ng isang talisman sa pagtulong sa paggaling ng espiritual na enerhiya, kinilala ni Sewol ang halaga ng Blue Jade Ring na ipinagbibili. Bagaman gusto niyang makuha ito, nag-alinlangan siya kung gagawa ng bid. Ang auction para sa Blue Jade Ring ay natapos, at ito ay nabenta sa halagang 17 mababang klase na spirit stones. Mabilis na tumuloy ang tagapagpa-auction sa susunod na bagay, isang bihira at sinaunang banal na halamang gamot, kasunod ng isang itlog mula sa isang magic beast, at isang danpil na pinasadya para sa pagpapahusay sa antas ng law of spirit energy ng mga alchemista. Pagpapatuloy ng auction, ipinakilala ng tagapagpa-auction ang isang bagay na nilikha mula sa nida ng isang mababang klase na magical beast, na nagpapakita ng iba't ibang mahalaga at kawili-wiling alok na maaaring bidhan sa kalakalan. Pagkatapos nito, ipinakita ni Sewol ang essence of the Shadow Orchid, na binibigyang diin ang kakaibang katangian nito. Ipinaliwanag niya na kinamumuhian ito ng mga fiend ang amoy ng Shadow Orchid,
at binigyang diin na kahit isang maliit na halaga ng konsentradong essence, ay maaaring pigilan ang mga fiend na lumapit. Ipinuwesto ni Sewell ang Shadow Orchid Essence bilang isang malakas na depensa laban sa mga fiend, iniaalok ito bilang posibleng tagapagligtas sa mga mapanganib na sitwasyon. Inihayag niya ang kanyang intensyon na ipagpalit ang Essence of the Shadow Orchid para sa isang bote ng Udumbara. Ipinahayag ni Sewell na hindi siya naghahanap ng Spirit Stones bilang kapalit. Ang babaeng may maskara sa auction ay nagsalita, at kinilala ang presensya ng Breath of Sun Alchemist. Nakilala ng mga alchemist ang kakaibang atensyon sa asensya ng Shadow Orchid na iniharap ni Sewell. Inamin niya ang hirap sa pagtatakda ng halaga sa ganitong natatanging produkto dahil sa mga espesyal na katangian at kakayahan nito. Sa pagpapahayag ng kanyang pagkamausisa, nagtanong ang babaeng may maskara kung mayroong mga alchemist sa mga dumalo na dalubhasa sa panghuhuli ng mga fiends o nakaengkwentro na ng mga ito. Iminungkahi niya na maaaring mas naintindihan ang halaga ng Shadow Orchid Essence, kung mas mataas na antas ng alchemist na may kaukulang karanasan o kadalubhasaan sa pakikitungo sa mga fiends ang naruroon sa auction. Iniisip ni Sewell kung may iba pa siyang bagay na maaaring ialok kapalit ng Udumbara bukod sa Shadow Orchid Essence. Nang hindi siya sigurado sa kanyang mga trade prospects, may isang lalaking may maskara ang nagtaas ng kamay hawak ang Udumbara, at nagpahayag ng interes na makuha ang Shadow Orchid Essence. Nakadama ng ginhawa si Sewell dahil sa biglaang pagkakataong ito, napagtanto niyang maaaring makuha niya ang Udumbara matapos ang lahat. Gayunpaman, bago maisara ni Sewell ang kalakalan, nagpatutsyada ang lalaking may maskara ng isang kondisyon. Pinag-isipan ni Sewell ang kondisyon ng lalaking may maskara, na humiling ng isang pribadong pag-uusap sa labas bago isara ang transaksyon, na nagudyok kay Sewell na pag-isipan ang mga implikasyon ng naturang pagpupulong. Naramdaman ni Sewell ang pag-aalinlangan, dahil ang pag-uusap sa labas ay malamang na magbunyag ng kanilang mga pagkakakilanlan sa isa't isa. Dahil sa kanyang pag-aatubili sa kondisyon ng lalaking may maskara, nagpasya si Sewell na maghanap ng iba pang opsyon para sa kalakalan sa auction. Nagtanong siya kung may iba pang interesado na makipagpalitan ng Udumbara kapalit ng Shadow Orchid Essence, umaasang makahanap ng karagdagang mga posibilidad bukod sa alok ng lalaking may maskara. Habang hinihintay ni Sewell ang mga tugon mula sa mga dumalo, lihim siyang nadismaya sa kakulangan ng mga interes. Nagnanais na magkaroon ng mga alternatibong pagkakataon upang makuha ang Udumbara ng hindi kinakailangang sumunod sa mga potensyal na mapanganib, o hindi tiyak na kondisyon ng isang tao. Sumagot at kinumpirma ng lalaking may maskara ang kanyang desisyon na ituloy ang kalakalan para sa Shadow Orchid Essence pagkatapos ng trade fair. Inalok niya si Sewell na makipagkita sa kanya sa Poacher Inn matapos ang kaganapan. Sa Poacher Inn, kasama ang lalaking may maskara na ngayon ay mukhang hanggal, nagtanong si Sewell kung bakit sila nagkita sa inn. Sumagot ang lalaki na may nais siyang talakayin, na nagpasiklab ng kuryosidad kay Sewell tungkol sa kanilang pag-uusapan. Habang pinagmamasdan ng lalaki, napansin ni Sewell ang kanyang tila pangkaraniwang hitsura ngunit may malakas na aura na nagmumula sa kanya. Nag-isip si Sewell kung nasa antas ng mid-level ng low spirit energy ang lalaki. Binanggit ng lalaki ang pambihira at hindi kilalang kalikasan ng item na hawak ni Sewell. Nakakaunting tao lamang ang may kaalaman tungkol sa Shadow Orchid at sa asensya nito. Tinanong ng lalaki si Sewell kung paano niya nakuha ang ganoong natatangi at bihirang bagay. Bilang tugon sa tanong ng lalaki, tinanong ni Sewell kung kailangan pa ba ibunyag ang ganoong impormasyon. Dahil sa pag-aalinlangan ni Sewell, agad na tiniyak ng lalaki na hindi niya kailangang sabihin ang anumang bagay na hindi siya komportableng ibahagi. Iminungkahi ng lalaki ang isang kasunduan, ngunit bigla niyang tinangka na saktan si Sewell gamit ang isang punyal. Agad naman naiwasan ni Sewell ang atake gamit ang kanyang mga kopya, at mabilis na lumipad palayo sa inn. Frustrated ang lalaki sa pagkakaiwas ni Sewell, at nagulat sa kakayahan ni Sewell na maagapan ang kanyang ambush, na minamaliit ang kakayahan ni Sewell sa Heavenly Birth level. Naisip ng lalaki ang kanyang susunod na hakbang kung paano matutukoy ang tunay na katawan ni Sewell sa pamamagitan ng isang tiyak na pag-atake, ngunit iniisip din niya ang mga potensyal na kahihinatnan kapag sobrang atensyon, at ang posibilidad ng pagkakaroon ng wanted order mula sa Lord ng Yuyang Province. Sa kabila ng mga panganib,
Determinado ang lalaking mukhang hanggal na tuluyang alisin si Sowol kapag muling nag-cruise ang kanilang landas. Tiwala siyang makikilala niya si Sowol at maghihiganti sa hinaharap.